Hello guys, nandito naman po tayo magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Bagong Umaga. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Ito na nga ang nangyari guys, na ito ngang si Ian ay pinuntahan nga yung isang panel nga nito na Diana nga guys. At kaibigan nga nito ni Ian, at ito nga ay binabalak nga nito ni Ian na suhulan nga niya yun guys. Ngunit hindi nga nadala sa suhol nito ni Ian etong kanyang kausap nga na si Fred nga guys. At imbis na tanggapin niya yung suhol nito ni Ian, ay sinabi niya dito kay Ian na may pinagsamahan daw nga sila, kaya hindi daw nga niya i-report itong si Ian. Ngunit kapag uulitin pa daw nga ito ni Ian daw nga guys, ay kakalimutan na daw nga niya na may pinagsamahan daw nga sila nito guys. At ito naman nga si Diana ay gusto nga niya na masisigurado nga guys na yung mga panel daw ay hindi daw nga ito masusuhulan daw nga guys. At kinausap nga niya itong si Miss May, at sabi naman nga ni Miss May na sigurado daw nga siya na hindi daw nga ganun yung kanilang magiging panel daw nga guys na may hawak doon sa kaso. Sabi naman nga ni Miss May na hindi daw mangyayari yun, na masusuhulan daw nga nila yung mga panel dahil kilala daw nga niyang mga yun daw nga guys. At sabi naman nga ni Diana na tagal na daw nga niyang hinintay yung pagkakataon na yun na makasuhan daw nga niya itong sina Ian, at ayaw daw nga niya na masayang lang daw nga yung kanyang ginawang pagpapagod daw nga doon. At ito na din ang nangyari guys, na ito ngang si Tisay ay excited na para kay Dodong dahil tatawagan na daw nga itong si Dodong ng HR nila within this week. Dahil magpa-part-time nga itong si Dodong doon sa Bagong Siglo Foundation. At masaya naman nga itong si Angge. At doon guys ay dumating nga itong si Ellie, at niyayang nga sila nito ni Ellie na kumain nga sila sa labas. Ngunit tumanggi itong si Angge guys. Sabi naman nga ni Tisay kung ayaw daw nga nito ni Angge ay doon na lang daw nga sila sa bahay kakain, dahil ayaw naman nga ni Tisay na iwanan nila itong si Angge. Ngunit sabi ni Angge na okay lang naman daw nga siya. At dumaan nga itong si Otep nga guys, at sinabi nga niya na meron naman daw nga siyang date. Ito daw nga si Otep, at nagulat nga itong si Tisay guys. At doon nga ay lumabas nga itong si Otep nga guys, at itong si Angge. At hindi nga totoong date yun guys, kundi fake date lang nga yung nangyari dito kina Otep at Angge, para lang etong si Angge guys ay makalayo nga doon kina Tisay at Ellie, dahil awkward daw nga kapag kasama daw nga niya itong si Ellie at si Tisay daw nga guys. At sabi naman nga ni Otep na ang sakit daw sa kanya dahil ginawa lang daw nga ito ni Angge para makalayo daw nga doon kina Ellie. Ngunit sabi naman nga nito ni Otep guys na bakit daw nila pinahirapan yung kanilang sarili, na okay naman daw nga itong si Angge na makasama, at kung kailan daw gusto nito ni Angge guys na makadate siya ay pwede daw nga siyang i-date nito guys. At eto naman nga si Tisay guys ay nag-alala siya doon kay Angge guys. At sinabi nga niya dito kay Ellie na ba't parang ang bilis naman daw dahil kakilala lang daw nga nito ni Angge dito kay Otep. At sabi naman nga nito ni Ellie na parang sila lang daw dahil ang bilis din daw ngang nahulog ng loob nito ni Ellie sa kanya guys. Yun nga guys ay kung ano-ano na lang yung naisip nito ni Tisay. At naisip nga niya kung nagkiss na ba daw nga itong si Angge at itong si Otep guys. At natanong naman nito ni Ellie kung ano ba daw ang sabi nito ni Dodong. At sabi nga ni Tisay na wala naman daw sinabi si Dodong sa kanya. Kapag meron daw ngang nangyari doon kay Angge guys ay sigurado na sabihin daw nga ito ni Angge daw sa kanya guys. At ito naman nga si Hilda nga guys ay andon kausap itong si Gigi, at nalaman na din nga nila na cardiac arrest yung kinamatay nung naging pangalawang asawa nito ni Diana guys, at wala nga silang anak nito. At nalaman din nga nila guys na may anak nga sa dating asawa yung pangalawang asawa nito ni Diana guys. At sabi naman nga nito ni Hilda na hanapin daw nga nila yung stepson nito ni Diana guys, dahil gusto nilang malaman kung may alam ba daw nga ito sa mga pinagagawa nito ni Diana, dahil
alam nga ni Hilda nga guys na ina daw nga itong si Diana at ituturing daw nga nito ni Diana na parang totoong anak daw nga yung stepson nito nga guys. Ayun. At doon nga guys sa Bagong Siglo Foundation ay may gagawin nga silang seminar, ngunit yung pumunta lang nga doon guys ay itong mga magulang nga neto ni Tisay guys na sina Jose at Monica, at sinabi naman nga nito ni Diana na kailangan daw nga nila ng strategy, at ito naisipan nga nito ni Tisay na mag house to house nga sila guys, at kasama nga itong sina Jose, Dodong, Angge at etong si Monica at yung iba pa nilang mga kasamahan sa Bagong Siglo Foundation. At doon nga guys ay pinaliwanag nila kung ano yung nangyari ng Bagong Siglo Foundation doon sa mga tao nga guys na kanilang pinupuntahan, at gusto nga nilang maging beneficiary yung mga taong yun daw nga guys, at in-explain nga nito ni Tisay ano yung gagawin nga nila guys, at marami nga ding napapaniwala nga itong si Tisay doon guys, at alam naman nga nila na malaki daw ngang tulong yung Bagong Siglo Foundation para mapaunlad nga nila yung buhay ng mga tao doon. At pagbalik nila doon sa Bagong Siglo Foundation ay sinabi nga ni Angge na ang galing daw nga neto ni Tisay, at sabi naman nga ni Tisay na hindi lang daw nga siya yung nagpagod kundi sila daw lahat daw nga guys, at natuwa nga din itong si Diana at kinongratulate niya nga ang lahat doon. At ito na din ang nangyari na ito nga si Tisay ay bising-busy nga ito guys, at tatanong nga neto ni Angge kung gusto ba nga neto ni Tisay ng tulong, at ito nga guys lumapit din itong si Tisay doon kay Angge, at nasabi nga neto ni Tisay doon kay Angge nga guys na sabi daw ng kanyang itay na ito daw nga si Otep ay madiskarte daw nga ito at mabait, at buti na lang daw nga ay nakilala daw nga nila ito guys, at hindi niya alam na close na daw nga pala itong si Otep at itong si Angge, at hindi na nakapagpigal itong si Tisay guys, at tinanong niya na nililigawan ba daw nga ni Otep itong si Angge guys, at ito nga si Tisay guys sinabi niya dito kay Angge na ang daya daw nga neto ni Angge dahil hindi daw nga nagkikwento itong si Angge, at si Angge daw ay halos lahat daw nga nung kung anong nangyari doon kay Tisay ay alam daw niya lahat guys. At sabi naman nga ni Angge na hindi daw nga nanliligaw itong si Otep sa kanya, at doon guys ay dumating itong si Otep at binigyan niya itong si Angge ng kape guys. At ito naman nga si Tisay guys ay sinabi niya doon kay Otep na nililigawan ba daw nga nito ni Otep yung best friend niya dahil conservative daw nga yung kanilang pamilya daw nga guys, at pati na daw nga yung kaibigan niya. At kung manliligaw daw nga itong si Otep doon kay Angge ay dapat magpaalam daw nga ito guys. Sinabi naman nga nito ni Angge na hindi daw nga ito nanliligaw, ngunit may nangyari na daw nga sa kanilang dalawa guys, at na-shock nga itong si Tisay sa nasabi nga nito ni Angge sa kanya guys. At sabi naman nga nito ni Otep guys na mukhang marami daw nga pag-uusapan itong sina Tisay at Angge, at sabi naman nga ni Otep na magdo-double date daw nga sila mamaya, kasama daw nga nila itong si Tisay at Ellie guys. At okay naman nga itong si Tisay guys, at napainom nga itong si Angge ng kape, at nasabi niya na kailangan daw nga niya ng asukal guys, at tumalis nga itong si Angge guys, at ito naman nga si Otep ay sinundan siya guys. At sinabi naman nga ni Angge dito kay Otep na bakit daw inaya pa daw nga nito ni Otep itong sinatisay na mag-double date. At sabi naman nga nito ni Otep na ito daw nga si Angge, sinabi daw nga doon kay Tisay na may nangyari daw nga sa kanila. Sabi naman nga ni Angge na gumanti ba daw nga itong si Otep, at sinabi nga ni Otep kay Angge guys na di ba gusto naman daw nga nito ni Angge na maging sweet daw nga sila sa paningin ng iba nga guys, at sinigo nga nito ni Angge itong si Otep. Sinabi niya na sweet ka dyan, at umalis itong si Angge guys. At doon nga ay nakita nga nito ni Diana na parang ang na-stress na nga itong si Otep doon kay Angge guys, at natanong nito ni Diana kung may problema ba daw nga itong si Otep, at nasabi nga nito ni Diana na baka daw sobrang ina-attach na daw nga nito ni Otep yung kanyang sarili daw nga doon guys. At sabi naman nga nito ni Otep na strategy lang daw nga niya yun guys para napalapit daw siya dito kina Tisay at para mabantayan daw nga niya ito. At doon guys ay sinabi din nito ni Diana na
di daw din niya gusto yung connection nito ni Kai doon kina Jose at Monica nga guys, at dapat daw ay hindi na daw nga muling mangyayari yun nga guys, na magiging malapit daw nga itong si Jose at Monica doon sa kanilang tunay na anak daw nga guys. At ito naman nga si Dodo nga guys ay tinawagan nga ito ni Kai, at nalaman nga nito ni Kai na may trabaho nga itong si Dodong doon sa Bagong Siglo Foundation nga guys, at sinabi nga ni Kai na hindi siya nakakapag-reply dahil na-grounded daw nga siya guys, at ngayon daw ay hindi na daw nga siya grounded, at inaya nga niya itong si Dodong na lalabas daw nga sila guys, mag-celebrate daw nga sila dahil may bago ng trabaho itong si Dodong at pwede na daw nga siyang lumabas. At masaya naman nga itong si Dodong guys, ngunit iba yung pinaplano nito ni Kai para makakuha nga siya nung list of complainants. Doon nga guys ay nakipagkita na itong si Kai doon kay Dodong, ngunit itong si Dodong ay hindi pa nga tapos sa kanyang trabaho guys, ngunit pumunta na itong si Kai doon at nakiki-CR nga itong si Kai doon nga guys. Doon nga ay iniwan lang nga niya itong si Kai guys, at ito naman ngang si Kai ay pumunta doon sa loob at hinanap nga niya yung list of complainants, at nakita nga niya doon yung table nito ni Tisay guys, at doon nga sinira niya yung drawer nito ni Tisay guys, at isa-isa niyang pinicturan nga gamit yung kanyang cellphone nga guys yung mga list of complainants. Ginamit lang nga nito ni Kai etong si Dodong para mapa-impress nga nito ni Kai yung kanyang mga magulang nga guys, para may magawa naman siyang tama para dito sa kanyang mga magulang. Yun na nga guys ang mga nangyari sa episode na ating napanood po, at kung gusto nyo po na malaman kung ano po yung teaser sa susunod na episode ay may nagawa na po akong pa-update. At maraming salamat po sa inyong panonood, at sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Thank you!